Walang ginigilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Bagyong Juan na nakapasok na sa bansa, tinutumbok ang Regions 1, 2 at Cordillera. Mga lalawigang inaasahang dadaanan ng bagyo tulad ng Cagayan at Isabela, naghahanda na pati ang Metro Manila. Pagulan sa ilang bahagi ng Metro Manila hindi raw dahil sa Bagyong Juan, ayon sa Pag-asa. Ilang panaderya nagbigay ng diskwento ngayong World Bread Day. Security guard, nagsauli ng 20,000 pisong nakita sa ATM. Lea Salonga, isa sa manapiling Goodwill Ambassador ng United Nations para sa anti-hunger campaign. At ang mga world-class na gift ideas ngayong Pasko, nagawa ng mga preso. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Meggy at ngayon pinangalanan ng Bagyong Juan. Tinutumbok ng bagyo ang hilagang bahagi ng Luzon. At para sa pinakauling update, makakasama natin live si Dr. Nathaniel Servando, Deputy Administrator ng Pag-asa. Magandang gabi po, Dr. Servando. Si Jiggy Manikad po ito kasama si P.R. Kanghel. Magandang gabi, Jiggy and Pia. Sa kasalukuyan, ang typhoon na si Juan ay namataan na nasa layong 820 kilometro nasa silangan ng hilagang Luzon. Taglay pa rin ang pinakamalakas na hangin, umabot ng 140 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na umabot ng 170 kilometro bawat oras. Ito ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 24 na kilometro bawat oras. Bumilis po ito kumpara kanginang umaga, Jiggy. Kailan po inasa magla-landfall itong bagyo at ano-ano po yung mga rehiyon na maaaring tamaan itong Bagyong Juan? Dahil bahagyang bumilis ito, inasahan na sa Lunes ng umaga, ito ay tatama ng kalupaan sa may dalampasigan ng Cagayan. Then tatahakin ito ang lalawigan ng Apayao, Ilocos Norte at sa Lunes ng hapon ito ay inasahan na lalabas sa mga dalampasigan ng Ilocos Norte. Kahapon po yung forecast ay sinasabi nila super typhoon. So pwede ho bang umabot ito ng hanggang signal number 4? Dahil malayo pa ang typhoon na si Juan, subalit inabot nga ng bagyong ito ang maximum wind na 140 kilometers per hour. Inaasahan natin na ito ay lalakas pa habang ito ay papalapit sa kalupaan ng Northern Luzon. At kapag ito ay umabot ng 185 kilometers per hour, maaring maitaas namin ang pinakamataas na signal sa mga lalawigan na diretsang mapiktuhan ng bagyong ito. Opo. Ngayon po, ipapakita po namin sa inyo yung forecast ng iba pang International Weather Agency tungkol sa magiging galaw ng Bagyong Juan. Ito po yung Joint Typhoon Warning Center ng Amerika at sa Tropical Storm Risk. Ang kanila po bang observations ay tugma sa forecast ng Pag-asa? Ang projected track ng Typhoon Juan ng Pag-asa ay hindi magkalayo sa forecast track ng hindi lamang ng Amerika kundi pati ng Japan, Hong Kong, hindi magkalayo, halos pareho. Dr. Servando, magandang gabi po. Si PR Kanghel po ito. Dr. Servando, sa tansya po ba ng Pag-asa, gaano karaming ulan yung dala nitong bagyo at tingin niyo po ba magiging malakas din yung hangin? Pia, dahil medyo malayo pa nga ang pinagbabasihan namin ng estimate ng kung gaano kalakas ang ulan na may dulot ng bagyong si Juan. Ginagamitan po namin ng mga satellite images from about 5 satellites. Subalit, habang ito ay papalapit ng kalupaan, mayroon po kaming radar sa Apari, Cagayan. Although ito ay may medyo luma na dahil subalit ito ay i-upgrade by 2012.
So inasahan namin na ang estimate based from the satellite images around about 250 or millimeters per hour. So maaaring magbibigay ito ng 200 hanggang 300 milimetro ng ulan sa mga lugar na diretsang tatamaan ng bagyong ito. Of course, depende ito sa takbo ng bagyo, no? Right now, ito ay kumikilos sa bilis na 24 kilometers per hour. Dr. Servando, isa po sa mga sinabi noon ni Pangulo Aquino, dapat dalasan po ng Pag-asa yung pagbibigay ng mga updates. So, ngayon po na may paparating na bagyo, gaano po kadalas yung mga pagbigay po ninyo ng update? Sa katunayan, mula kaninang madaling araw, kami ay nagbibigay na ng hourly update as instructed by the President. Para tuloy-tuloy ang pagbigay ng updates ng tungkol sa bagyong si Juan. Dahil ito ay malakas nga at ang mga lugar na tatamaan nito ay maaring magkaroon ng masungit, no, na panahon dulot ng malakas na hangin at pag-ulan, lalong-lalo na malapit sa gitna ng bagyo. At Dr. Servando, nabanggit nyo kanina na yung radar nyo sa Cagayan, naka-set up na po yan at ready na po. Pero meron ho ba kayong iba pang mga radar na inihanda para matansya na maayos yung magiging takbo nitong bagyo? Pia, ang Doppler radars namin sa Baguio at Baler ay nakahanda na. Subalit ang Baler ay medyo malayo sa sirkulasyon ng bagyo at maaring ito ay hindi direktang ma-monitor nito ang kabuuan ng sirkulasyon ng bagyo. Alright. Well, Dr. Servando, yung mensahe nyo na lang po doon po sa mga nakatira sa mga lugar na baka po tamaan ng bagyo. Ang Pag-asa ay tuloy-tuloy na nagmumonitor sa mga developments kung ito ay patuloy nakikilos patungong Northern Luzon, kung ito ay babagal ba o lilihis. Sa mga kababayan natin sa mga lugar na maaring diretsang tamaan ng bagyo, pinapayuhan namin na abangan ang mga updates ng weather information na pinapalabas namin almost every hour at mga payo mula sa various disaster coordinating agencies or agencies concerned on disaster preparedness na sundin kagaya ng sa ating mga mangingisda na sana wag nang pumalaot, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Northern Luzon dahil inasahan natin na maging masungit, no, ang kalagayan ng karagatan. Sa mga mamamayan natin na naninirahan sa mga mababang lugar at mga bulubundokin, na maging alerto, no, sa maaring pagbaha at paglandslide kapag ang bagyong Juan ay malapit na. Alright, maraming salamat po, Dr. Nathaniel Servando, Deputy Administrator ng Pag-asa. Magandang gabi po. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Alerto sa tagulan ng GMA News. Mga kapuso, I am ready. Yan po ang kampanyang gusto namin po isulong dito sa GMA News and Public Affairs. 3 M po ang kailangan natin gawin tuwing may bagyo: magplano, magsiguro, makibalita. Makinig o manood ng balita tungkol sa weather updates at alamin at kumpunahin ang mga bahagi ng bahay tulad ng yero na maaaring tangayin ng hangin. At iwasan na rin po ang pamamasyal. Huwag na rin pong bumiyahe sa ilog o dagat at maghanda po ng mga pagkain hindi na kailangang lutuin tulad ng mga delata. Mag-ipon na rin ng malinis na inuming tubig, maghanda ng mga kandila at flashlight na may baterya sakaling magka-brownout. Malaking tulong din kung naka-charge ang baterya ng inyong mga cellphone at may sapat kayong load sakaling kailangan ninyong tumawag para magpasaklolo. At kung kailangan namang lumikas, isara ang lahat ng mabintana sa bahay at ibaba ang main switch ng kuryente. Isara rin ang tangke ng LPG. Iangat din po natin yung mahalagang bagay at ari-arian para hindi po abutin sakaling bumaha. Magbaon na rin ng first aid kit, damit at pagkain, pati yung panlamig at lubid. Kaisa niyo po ang GMA 7 sa paghanda para sa ating kaligtasan, kaya kapag may kalamidad, dapat I am ready. Magplano, magsiguro at makibalita. Dito po sa GMA News, sa Super Radio DZBB at sa gmanews.tv.
Kamustahin natin ang sitwasyon sa Cagayan, isa sa mga lalawigang tinutumbok ng Bagyong Juan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman live mula sa Tuguegarao, Cagayan. Marisol, kumusta dyan? Jiggy, 2 araw nga bago ang inaasahang pagtama ng Bagyong Juan, puspusan ang paghahanda ng mga probinsya ng Cagayan at Isabela. Ang bala sa pagbibila ng palay si Mang Honrado, ayaw raw niyang maulit ang naranasan noong nakaraang bagyo kung kailan nabasa ang mga naaning palay. Para makakon yan. Para hindi masira. Kasi pagkakon mamaya may bagyo na yan. Pag nagulan, kaya di pa nabilid yan, sisira yan. So ibig sabihin itong mga balitot na bagyo? Ang ibang magsasaka, maaga ring naghanda. Ilan sa kanila nung isang buwan pa nag-ani ng palay. Ang Provincial Disaster Coordinating Council naman ng Isabela hindi rin nagsayang ng oras. Maagang nagsagawa ng self and rescue training at repacking ng relief goods. Kasama sa mga tinututukan ng PDCC ang mga isolated na bulubunduking lugar at coastal areas. Para kasi marating ang mga bayan ng Palanan, Makunakon at Divilacan, kailangang sumakay sa eroplano o bangka. Ang mga nasabing lugar may kanya-kanya na ring paghahanda. Naghanda na rin ang Apari Cagayan. Gumamit pa ang Municipal Disaster Coordinating Council ng proyektor para ipakita kung paano kumikilos ang Bagyong Juan at kung ano ang mga lugar na posibleng tamaan nito. Inilatag na rin ang mga plano sa komunikasyon, pagkain at evacuation. Nang tamaan ang Apari ng Bagyong Pepeng noong October 2009, maraming inilikas pero sa kabutihang palad, walang nasawi dahil maaga raw silang naghanda. Maghapong naging maliwalas ang lagay ng panahon sa ilang lugar sa Cagayan at Isabela. Pero Jiggy, ayaw dahil nagsisiguro nga ang mga residente rito, nananatili silang naka-alerto. Jiggy? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Mga paglabag sa pangangampanya sa barangay at SK elections ang inireklamo ni Youth Cooper Ruby Kabatik. Sa mga ipinadala niyang litrato, lagpas daw sa itinakdang sukat ang mga campaign poster sa barangay 562, Zone 55 sa Sampaloc, Maynila. Nakasabit pa sa mga linya ng kuryente ang mga ito. Nakuna naman po ni Youth Cooper Ronnie Ramirez ang sunog kagabi sa isang bahay sa Parañaque. Inabot ng 1.5 oras bago ito napula. Ngayong may banta ng bagyo, magplano, magsiguro at makibalita. Maaari nyo pong ipalam sa amin ang inyong sitwasyon at ang sitwasyon sa inyong kinalalagyan sa pamamagitan ng text o MMS. I-type lang ang scoop, space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Maaari rin kayong magpadala ng litrato o video, mag-log on lamang sa www.uscoop.tv. Handang-handa po kaming magbigay o maging kaagapay ngayong may bagyo. Susunod, 20,000 pisong nakita ng security guard sa ATM, isinauli. Ilang panaderya namigay ng libreng tinapay ngayong World Bread Day. At cast ng bagong programa ng Kapuso Network na The Beauty Queen, nakisaya sa mall show sa Davao. Tutok na dito sa 24 Oras.